Kung sino pa yung walang ambag sa buhay mo, sila pa yung maraming sinasabi o maraming komento sa ginagawa mo. Diba? Pansin nyo ba, meron ba kayong ganyan na kaibigan, kamag-anak, maski kapatid, magulang, tito, tita, pinsan, o mga best friend nyo, mga barkada ninyo, wala namang ambag sa buhay ninyo, pero ang daming sinasabi. Diba? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, anong ginagawa nyo? O anong gagawin nyo? I-ignore nyo na lang ba? Sasagutin ninyo? Something like that? Oh, anong solusyon mo dyan? So, marami sinasabi naman ng iba na ignore na lang natin. Hayaan mo na lang sila. Di mo naman sila mapipigilan eh. Tama? Like, hayaan mo sila kung marami silang sinasabi. That's correct. No problem. Hayaan mo sila. Diba? May sinasabi sila sa'yo, ignore mo lang. Ang dali kasi sabihin nun. Pero, if you know how subconscious mind work, you can think of it like an analogy na may bibig dito sa tenga mo pa ulit nagsasalita. Ini-ignore mo siya, pero merong emotional stress na dala yan sa'yo eh. Like, hindi mo nga siya iniintindi, hindi mo vina-value yung sinasabi niya. Like, wala akong pakialam sa'yo. Like, on your mind, wala akong pakialam sa'yo, magsalita ka, gusto mo. Okay, ini-ignore mo siya, pero the moment na araw-araw o madalas mo lagi naririnig yung bibig nila, na lagi may sinasabi sa'yo, may emotional stress yan na dala eh. Hindi mo siya made-deny. If you will internalize it now, may part talaga na maiinis ka kahit na pinipilit mo silang i-ignore. Right? Now, ang solusyon dyan, ako magsasabi sa'yo kasi I was able to do it successfully. So, pag may ganyan na sakit sa ulo, kahit kasi i-ignore mo yan, hindi yan titigil eh. Kasi merong mga freedom of speech fucking shit yan eh na wala akong pakialam mo, ito yung opinion ko eh. Ito yung gusto ko sabihin eh. Hindi mo pipigilan yan, hindi mo pwede pagalitan yan kahit anong sabihin mo dyan. Kung magsasalita yung wala akong magagawa dyan. Ngayon, solution dyan ganito. First is, ano bang means of communication ninyo? Ito ba yung taong nagchat-chat, nagko-comment sa'yo ng kung ano-ano? Kasi bakit kasi ganito? Bakit kasi ganyan? Dapat ganito, dapat ganyan. Hindi ka na dapat na ganito, hindi ka dapat ganyan. Blablabla. Diba? So, if yung means of communication nila is online, like, mini-message ka sa chat, nagko-comment sa post, ang solution dyan is hindi ignore. You cannot ignore them. You have to eliminate them from your life. So, if it's online, block mo. Okay? Block mo sila. Ganun kadali. No? If nasa group chat ka, mag-leave ka sa group chat, i-block mo. Kung ayaw mo naman na magkaroon kayo ng hiduan dahil binlock mo, ignore mo. Lagay mo dun sa archive. Lagay mo, basta hindi mo siya nakikita. Okay? Paano naman kapag ka magkasama kayo sa bahay? Like, diba? Mga kamag-anak mo na ikaw na nga minsan nagpapalamon o kaya kamag-anak mo na hindi mo naman talaga close relatives pero ang daming sinasabi sa'yo, di ba? Lalo sa mga desisyon mo sa buhay, sa ginagawa mo sa bahay, ginagawa mo sa labas, maski pag-uwi mo, bantay sarado, or kung ano man ginagawa mo, desisyon mo, trabaho, love life and all, daming sinasabi. Kung kasama mo sa bahay yan, you only have two options to eliminate them. Number one, if you have the authority dun sa household na yon, like ikaw nagbabayad ng bahay, ikaw nagbabayad ng bills, ikaw nag-grocery and all, palayasin mo. Paalisin mo. Hindi naman kasi ganun kadali yun. Kasi kamag-anak ko, yan ang problema sa'yo. Right? Gawa mo ng paraan. No? Bakit hindi makaalisin sa'yo? Walang trabaho? Oh, turuan mo magtrabaho. Laki-laki na yan, di pa marunong magtrabaho yan? Di ba? Imposible naman na ang teenager, marami sinasabi. So, imposible teenager yan. Pag maraming say sa buhay mo, sigurado grown up yan. Adult yan. It's either na 22 anyos pataas na yan, na 20 anyos pataas. May capability magtrabaho. Yung pagtrabahuin mo, pagbukurin mo, ba't nasa iyo yan? Nasa poder mo yan. Pero, on the other hand, kung hindi naman ikaw yung may authority sa bahay, like magkakasama lang kayo, hindi naman ikaw talaga yung pinakahari ng bahay, bumukod ka. Umalis ka. Ikaw, gumawa ka ng paraan, umalis ka dyan sa bahay na yan kasi hindi mo naman mapapaalisan dahil nga wala kang authority dun sa household. Ikaw umalis, ikaw bumukod, eliminate them from your life para maging maganda buhay mo. Yun ang masasabi ko, yun ang mapapayo ko sa'yo. Because if you just
ignore them, that's the quotation, ignore them, hindi ka matatahimik. Meron talagang ano yan, emotional stress yan. And to the point na pwede magiging rage, galit, and uncomfortable niya somehow na mapapansin mo meron kang mga desisyon na iniis mo agad kung ano sasabihin itong kupal na to. May ganun eh. So, yon ang masasabi ko sa inyo. If there's someone in your life na pinakikilaman kayo sa desisyon sa ginagawa ninyo, eliminate them. Don't just ignore them. Eliminate them. That's the only solution. Hindi yan about having the mindset, having the controls of thoughts of some sort of walang galon. Okay? Walang galon. So, tigil niyo yung mga delusion ninyo na di makailangan, umalis di makailangan sila i-block. Kalokohan yan. So, hindi yan titigil hanggat di yan nawawala sa buhay mo. So, yun ang payo ko sa'yo. Kung ano mang comment mo, kung gusto mo i-justify yung sarili mong dahilan, bahala ka sa buhay mo. Basta ako nagsasabi sa'yo, yan is bulletproof solution para mawala yung mga pakialamero sa buhay mo. That's it.